Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang South Korean thriller comedy film mula noong 2020 na pinamagatang Night of the Undead. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang mag-asawa, nakakakasal lang at labis na nagmamahalan sa isa't isa. Ang asawang lalaki na si Manhil ay isang masipag at matalinong tao na gumagawa ng lahat ng gawaing bahay kahit na siya ay sobrang busy. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa na si So-hee ay laging abala makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamaswerteng babae sa mundo. Sa gabing yon, dumalo siya sa isang high school reunion, isang kaganapan na matagal na nilang inaabangan sa loob ng 3 taon. Ang isa sa kanyang mga kaklase na nagngangalang Yang Sun, na ang pangarap ay maging isang artista, at may nakakahiyang pagpasok dahil siya ay nadulas at nahulog sa hagdan. Gayunpaman, nagpanggap siya na umaarte, na sinasabing sinadya niya itong gawin upang magsanay para sa kanyang paparating na pelikulang aksyon. Habang nag-uusap ang mga kaibigan niya, tinanong ni Yang Sun si So-hee tungkol sa kanyang buhay may asawa. Sumagot siya sa isang positibong paraan, na naglalarawan sa kanyang asawa bilang isang kaakit-akit, matalino, at masipag na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng pharma. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang mag-usap ang grupo tungkol sa kanilang isa pang kaklase na si Sarah, na tila nagtagal sa bilangguan pagkatapos patayin ang kanyang asawa. Bakit niya ginawa ito? Dahil nahuli daw niya itong niloloko siya at may ibang babae. Pagkatapos ng reunion party, late umuwi si So-hee at nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Habang papalapit siya sa kanya, napansin niya ang isang hindi nakikilalang tawag sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang tao. Sa karagdagang pagsusuri, natuklasan niya ang iba't ibang mga mensahe, kabilang ang isang paparating na pagpupulong kay Manhil sa Biyernes. Gaya ng inaasahan, pinag-alala ito ni So-hee, at nagsimula siyang maghinala na ang kanyang asawa ay maaaring may lihim na ibang karelasyon. Upang kumpirmahin ang kanyang mga pagdududa, inaalam niya ang mga sintomas at kilos ng isang taong mayroong ibang babae. Sinasabi ng isa sa mga website na ang mga taong ito ay palaging gagawa ng mga dahilan, na nagsasabi na sila ay nagtatrabaho ng overtime. Nang mabasa ito ni So-hee, nanlumo siya dahil binigyan siya ni Manhil ng parehong dahilan kanina. Kinaumagahan, sinadya niyang tanungin si Manhil tungkol sa kanyang mga plano para sa Biyernes, dahil may nag-invite na magsasama-sama ang mga mag-asawa. Gayunpaman, tumanggi siya, na nagkukunwaring may dadaluhang libing. Upang suportahan ang kanyang kasinungalingan, pinalabas niya na hinulaan ng doktor ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga kaibigan at sa eksaktong Biyernes na iyon. Nang marinig ang tugon na ito, ang mga pagdududa ni So-hee ay halos napalitan ng katiyakan. At upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, humingi siya ng tulong sa isang detective na nagngangalang Dr. Jang. Binabayaran niya ito ng malaking halaga at hiniling sa kanya na bantayang mabuti ang kanyang asawa. Sa susunod na eksena, sinimula ni Dr. Jang ang kanyang misyon na sundan si Manhil at subaybayan ang kanyang mga aktibidad. Pagkatapos ng malapit na pagmamasid sa kanya sa isang buong araw, nagkita sila ni So-hee at ibinahagi ang lahat ng kanyang mga natuklasan sa kanya. Inihayag niya na unang bumisita si Manhil sa isang golf course at pagkatapos ay 2 oras na nag-eehersisyo sa gym. Pero kahit saan siya magpunta, napapaligiran siya ng mga babae. Si Dr. Jang ay nagpatuloy na pinatotohanan na si Manhil ay may mga babae sa kanyang buhay bukod kay So-hee. Nakakagulat, mayroon siyang 3 magkakaibang certificate ng kasal bukod sa kanya, at lahat ng dati niyang asawa ay nawawala o namatay. Ang pinakakakaibang detalye ay nakita niya si Manhil sa isang gasolinahan, kung saan uminom siya ng 2 litro ng gasolina. Masyadong marami ang lahat ng impormasyong ito para maproseso ng inosenteng utak ni So-hee, kaya mabilis siyang tumakbo palayo doon. Nang gabing yon, naisipan niyang saksakin ang kanyang asawa habang natutulog ito, ngunit hindi nagtagal ay umatras. Sa pakiramdam na walang magawa, nagpasya si So-hee na ipagtapat sa kanyang kaibigan na si Sarah, at ipinahayag pa nga ang kanyang pagnanais na patayin ang kanyang asawa. Nang marinig ang kanyang kwento, sinabi ni Sarah, na nakaranas na siya ng 4 na diborsyo noong nakaraan, na wala talagang perpektong asawa. Ibinunyag din niya na ang tsismis tungkol sa pagpatay niya sa kanyang asawa ay hindi totoo, ngunit sinabi na karapat-dapat itong mamatay dahil sa mga ginawa sa kanya. Samantala, pag-uwi ng bahay ni Manhil ay lihim na nilagyan ng lason ng tubig, na may balak na patayin ang kanyang asawa. Kinabukasan, bumisita si So-hee sa opisina ni Dr. Jang. Sa kanilang pag-uusap, nagsimulang maghinala si Dr. Jang, na maaaring hindi normal na tao si Manhil. Nang hindi maintindihan ni So-hee, ipinakita niya sa kanya ang isang libro na tinatawag na Unbreakable at ipinapalagay na ang kanyang asawa ay isang mutant species mula sa ibang planeta.
Ayon kay Dr. Jiang, nakatagpo siya ng mga katulad na kaso sa nakaraan, ngunit lahat ng kanyang mga kliyente mula sa mga kasong iyon ay nawala o nangyari ang mga hindi magandang resulta. Gayunpaman, nahihirapan si So-hee na tanggapin na ang kanyang asawa ay hindi tao. Kaya, upang maniwala siya, dinala siya ni Dr. Jiang sa isang gasolinahan, kung saan nasaksihan niya ang kanyang asawa na umiinom ng litro ng gasolina, na labis niyang kinagulat. Sa kabilang banda, ang Extraterrestrial Life-Form Quarantine Center, o XCOM, ay nag-aayos ng isang lihim na pagpupulong na dinaluhan ng mga siyentipiko sa kalawakan, mga opisyal ng gobyerno, at mga detective. Ang pangunahing layunin ng pagtitipo na ito ay makuha ang mga alien na ito, na tila nangongolekta ng DNA ng tao at nagkakalat ng mga virus sa populasyon ng tao. Bilang bahagi ng paunang yugto ng kanilang plano, nilayo nilang puntiryahin si Manhil, na pinaniniwala ang pinuno ng mga alien. Pagbalik sa bahay, kinuha ni So-hee ang isang bote ng tubig mula sa refrigerator, nang hindi niya alam na ito ay ang nilagyan ng lason ni Manhil nakaraan. At pagkainom niya ng tubig, bumagsak siya sa sahig. Nang masaksihan ito, si Manhil ay lumapit sa kanyang tabi, na nagkukunwaring nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Ngunit sa sandaling mawalan siya ng malay, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kasamang alien, na ipinaalam sa kanila na matagumpay niyang naisagawa ang kanyang misyon. Nang maglaon, ipinasok si So-hee sa ospital, kung saan inihatid ng doktor ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan, na naruroon din sa ospital, ay nagdadalamhati sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Sarah at nang malaman ang kalunos-lunos na balita, sinimulan niyang salakayin siya ng pisikal, habang binabato siya ng masasamang salita. Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang nagkamalay si So-hee at iniluwa ang lason na nainom niya kanina. Halatang ikinagulat ito ni Manhil, ngunit nagpapanggap siyang masaya. Sa sumunod na araw, bumisita siya sa isang pharmacy na pag-aari ng isa sa kanyang kapwa alien upang bumili ng isang malakas na lason. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mahigpit na binabantayan ng mga detective ang kanyang mga aktibidad. Nang maglaon ng gabing iyon, nakipag-usap sa telepono si Manhil sa kanyang mga kapwa na alien, tinatalakay ang kanilang planong iligpit si So-hee at itapon ang kanyang katawan. Ngumisi siya, sinabi na ngayon ng kanyang kaarawan, at gusto niyang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng paggawa nito sa araw ng kamatayan ni So-hee. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si So-hee kay Sarah at Dr. Jiang kung ano ang pwedeng gawin sa kanyang asawa. Matapos makalabas sa ospital, gumawa ang tatlo ng isang plano para patayin si Manhil. Gumawa rin si Dr. Jiang ng isang antidote na panlaban sa alien, na ituturok kay Manhil kung di magtagumpay ang unang plano. Kasunod nito, dumating silang tatlo sa tirahan ni So-hee at nagsimulang mag-set up ng bitag. Si Dr. Jiang ay nagpasok ng linya ng kuryente sa bathtub at ikinonekta ang switch nito sa isang remote control na kahawig ng karaniwang lighter. Nang matapos nila ang pag-setup, tumunog ang doorbell. Sa paniniwalang ito ay si Manhil, sina Sarah at Dr. Jiang ay mabilis na nagtago sa loob ng banyo, habang papunta si So-hee sa pinto. Sa hindi inaasahan, si Yang Sun ay nakatayo sa labas na may dalang baril. Hinahanap niya ang kanyang kasintahan, na walang iba kundi si Dr. Jiang. Nabatid na nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero, na nagsumbong sa kanya nang nagtataksil ang kanyang nobyo. Hinalungkat ni Yang Sun ang buong bahay at hindi nagtagal na isip niya na ang kanyang kasintahan ay maaring nagtatago sa banyo. Dahil dito, pilit niyang pinasok ang banyo, at nakita niya si Sarah na nagbabawas. Saglit na nagkatitigan ang dalawa, bago siya awkward na humingi ng tawad, si Yang Sun ay aalis na. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Dr. Jiang ay nasa loob ng bathtub, nakatago sa likod ng kurtina. Bumalik sa sala, nagpasya si Yang Sun na magsindi ng sigarilyo para pakalmeyan ang sarili. Kinuha niya ang parehong remote control lighter at pinindot ang button, na hindi sinasadyang naging sanhi ng pagkakakuryente ni Dr. Jiang. Nang marinig ang malakas na putok, ang tatlong babae ay nagmadaling pumunta sa banyo at nagsimulang magpanik. Nangangamba sila na mahuli sila ng mga pulis kaya iminungkahi ni Sarah na itago ang bangkay sa aparador. Ngunit habang ginagawa nila ito, biglang dumating sa bahay si Manhil, na nakadagdag sa kanilang mga problema. Sa kabutihang palad, nagawa siyang hikayatin ni So-hee na maligo muna, para magkaroon sila ng sapat na oras. At habang ang alien ay nakahiga sa bathtub at nag-e-enjoy sa musika, sinamantala niya ang perpektong pagkakataon at pinindot ang remote button, na kuryente siya. Dahan-daang binuksan ng mga babae ang pinto ng banyo para tingnan siya. Ngunit sa kanilang pagtataka, buhay pa rin si Manhil. Sa isang mabilis na tugon, nagpanggap sila na ito ay isang sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para sa kanya. Nang maglaon,
Habang puspusa na ang pagdiriwang, hiniling sa kanya ni Sohee na uminom ng alak, na palihim niyang nilagyan ng lason kanina. Sumang-ayon si Manhil nang walang anumang pag-aalinlangan at ininom ito, ngunit parang walang epekto sa kanya. Maya-maya, may tumunog na telepono mula sa closet, at pinaghihinalaan ni Manhil na may nakapasok sa kanilang bahay. Maingat siyang pumunta sa silid at binuksan ang aparador, at nakita niya si Dr. Jiang na walang malay doon. Nagulat sila, iminulat ng doktor ang kanyang mga mata, na lumalabas na siya ay buhay pa. Ngunit si Manhil ay naniniwalang isa siyang magnanakaw at nawalan ulit ito ng malay pagkapalo sa ulo niya. Upang maitago ang kanilang krimen, matalinong iminungkahi ng tatlong babae na ilibing ni Manhil ang bangkay. Ngunit nang sila ay naghahanda na umalis, ang mga alien na kasabwat ni Manhil ay dumating sa kanilang bahay, na nagnanais na tulungan siya sa pagtatapon ng katawan ni Sohee ayon sa plano. Gayunpaman, dahil ang kanilang paunang plano ay hindi natuloy tulad ng inaasahan, nagkunwari sila ng isang sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para kay Manhil. Niyaya niya sila sa loob para uminom at hiniling na maghintay hanggang sa sila ay bumalik. Si Manhil at ang tatlong babae ay pumunta sa malapit na kagubatan upang ilibing si Dr. Jiang. Nang maglaon, habang hinuhukay ni Manhil ang libingan, hinampas siya ni Sohee sa ulo, na naging sanhi ng pagkawalan niya ng malay. Ang mga babae pagkatapos ay nagmamadaling nagsimulang ilibing ang dalawang katawan ng magkasama. Ngunit nang matapos na sila, biglang inilabas ng alien ang kanyang ulo sa lupa, na nagpapakita na siya ay hindi tatablan. Dahil sa kanilang gulat, ang mga babae ay tumakbo patungo sa kanilang sasakyan para makaalis. Pero dahil buhay pa din ang alien, nagsimulang habulin sila gamit ang kanyang kakayahan na hindi normal, kaya madali silang naabutan. Ang sasakyan ay nabangga sa isang bato, na naging sanhi ng pagkahulog ni Manhil sa isang burol. At ang mga babae naman, sila ay ligtas at hindi nasaktan. Sa susunod na eksena, bumalik ang tatlo sa bahay nila Sohee, at natuklasan nila na matay ang mga kaibigan ni Manhil dahil sa lason ng alak. Nang walang ibang pagpipilian, isinakay nila ang mga bangkay sa kanilang sasakyan na may balak na ilibing din sila. Ngunit habang nagmamaneho sila patungo sa kagubatan, hinarang sila sa isang checkpoint ng mga pulis na hindi nagtagal ay nalaman nilang nagmamaneho sila ng lasing. Dahil dito, dinala sila sa himpilan ng pulisya. Di nagtagal, dinala si Dr. Jiang sa parehong istasyon. Lumalabas na muli siyang nakaligtas, ngunit nawala ang lahat ng kanyang alaala pagkatapos ng electric shock. Naniniwala ang pulisya na siya ay isang palaboy na hindi makapagsalita. Samantala, makikita natin si Manhil na buhay din, at umakyat siya sa burol upang manumbalik ang kanyang sarili at sa isang bahay. Doon ay nakakita siya ng maraming lalagyan na puno ng gasolina. Ilang sandali matapos niya itong inumin, ang kanyang mga sugat ay himalang gumaling, na nagpapanumbalik ng kanyang lakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa istasyon ng pulis at humiram ng telepono para tawagan si Sohee. Nang marinig niyang nagre-ring ang telepono sa malapit, nadiskubre niya ang tatlong babaeng nagtatago sa likod. Mabilis na sinamantala ni Manhil ang pagkakataon at kiyansahan sila, na sinasabing mga kaibigan niya sila. Dinala rin niya si Dr. Jiang, na nangangakong ihahatid siya sa pinakamalapit na shelter home. Pagkaalis nila sa istasyon ng pulisya, inihayag ni Manhil ang kanyang tunay na anyo at balak niyang patayin si Sohee at ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa takot, naglabas si Sarah ng kutsilyo para saksakin siya sa ulo, ngunit wala pa rin itong epekto sa alien. Dahil sa kaguluhan, dumausdos ang kanilang sasakyan sa bangin at tumaob. Sa kabutihang palad, ang mga babae ay nakatakas na may ilang maliliit na pinsala lamang. Pagkatapos ay tumakas sila agad at nagsimulang sumunod sa kanila ang alien. Di nagtagal, dumating ang mga detective mula sa XCOM sa lugar ng pag-crash at sinimulan ang paghahanap kay Manhil. At sa lugar na yon, nakita nila si Dr. Jiang at dinala siya sa kanila. Samantala, ang mga babae ay napunta sa isang inabandonang gusali upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa alien, ngunit si Manhil ay may pambihirang kakayahan sa pang-amoy, na nagbibigay daan sa kanya na mahanap ang mga ito agad. Nang malapit na niyang patayin si Sohee, dumating sa pinangyarihan ang mga XCOM detective. Isang matinding labanan ang naganap sa dalawang partido, ngunit si Manhil ay lumabas ang masamang kapangyarihan, at sunod-sunod na natalo ang mga opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ng tatlong babae na makawala sa gusali at tumungo sa sasakyan ng mga detective, kung saan nakita nila si Dr. Jiang. Mukhang nabawi ng doktor ang ilan sa kanyang mga nawalang alaala, kaya pinakita niya sa kanila ang mga antidote na ginawa niya laban sa mga alien. Walang pag-aaksaya ng oras, buong tapang na itinurok ni Sohee ang antidote sa katawan ni Manhil mula sa likuran, at yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan, sa wakas ay natapos na din. Makalipas ang isang taon, makikita natin sina Sohee, Sarah, at Yang Sun na magkakasama.
Mukhang naka-move on na sila sa mga traumatic na pangyayari noong nakaraang taon. Wala ni isa sa kanila ang may boyfriend at balak nilang mamuhay ng ganito habang buhay. Nagtatapos ang pelikula nang dumating si Dr. Jiang, na ngayon ay ganap ng gumaling, na may dalang mga bulaklak at sumama sa kasiyahan nila. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.